Sabi ko na nga ba kapag may guesting talaga, meron talagang kasunod na gulo. Bugbog na si Chloe San Jose sa mga basher ngayon, sa mga vlogger kasi siya na naman itong topic ngayon dahil sa guesting niya dun kay Tony Talks. Ito na nga, may abogado nang nagsalita na si Attorney Garrido, nagsalita na siya talaga na ipapadeport si Chloe San Jose. Kailangan ipadeport. At hindi lang siya ha, dalawang abogado na ang nagsabi na ipapadeport si Chloe San Jose. Hindi nga naman siya pwede mag-long stay sa Pilipinas kung hindi siya nag-dual citizen. Lalo pat kung noong 2020 lang siya na Australian citizen, tapos hindi niya na-process yung dual citizen, 24 lang tayo ngayon. At hindi lang madali ang mag-process ng dual citizen. For sure, hindi pa yan siya dual citizen. Ako nga, like, na Spanish citizen ako, like, 2010. After 2 years pa ako nag-process ng aking dual citizen. So, 2012 lang ako nagkaroon ng ng Filipino citizen ulit, nakadual ako. Kaya dalawang passport ang hawak ko ngayon. Ito si Chloe, kung 2020 siya na Australian citizen at di niya na i-process kasi 'di ba nag-moved out na siya sa family, syempre kailangan niya ng mga requirements. For sure, hindi nga talaga siya dual citizen ngayon. At sinabi nga ni Attorney Garrido, kung sakali daw hindi ito si Chloe dual citizen, ay pwede nga talaga ito ipadeport. Hindi talaga nabigyan ng magandang momentum yung pagkapanalo ni Carlos kasi mula noong August 10 na dumating sila sa Pilipinas, wala nang ginawa ang social media kundi batikusin sila. Ito nga yung mga inappropriate actions nila sa social media, katulad niyang pag-guest nila. Sabi ko nga, hindi talaga ako nagkamali. The more na guesting, the more basher, the more na masisilipan sila ng mga butas ng kanilang mga tao, netizen. Kasi nga hindi naman lahat ng mga sinasabi ni Chloe na sa guesting ay totoo. Like yung sinasabi niyang first boyfriend niya si Carlos, pero ang daming naglalabasan ng mga statement na hindi naman pala niya first boyfriend kasi meron pang mga nauna, 'di ba? Meron diyan lumabas na pinsan mismo ng nakarelasyon ni Chloe San Jose ang nagsiwalat na nakipag-live-in si Chloe San Jose ng 1 year and 7 months at nagkaroon ng baby. 3 months old pa lang ay pinalaglag. Siguro sa Australia ay legal ang abortion kaya naipalaglag niya doon. Pag hindi kayang suportahan pa ng magulang na hindi pa handa ay hindi parang ang gobyerno ayaw nila ng maraming palaboy-laboy. Yung mga bansa na nag-legalize ng abortion. Kaysa palaboy-laboy o mapabayaan, inaalaw nila sa bansang yun yung pagpapa-abort. Yan. So maaring totoo, tapos ito yung kaya nga 'di ba, mula sa guesting niya kay Lucky Manzano hanggang doon sa appearance nila sa Miss Tony Talks, ngayon na naman lumabas na naman yung recorded video na siya solo kasi 'di ba? Pero ang nangyari is hindi na nga naging solo interview kasi that time na ini-interview si Carlos, nandiyan si Chloe sumasagot din. Tapos ngayon solo talaga niya yung itong linggong ipinalabas. At lalong dumami ang galit, ipapadeport, idideklara na persona non grata. As in talagang nakakaawa din kasi sila. Nakakaawa din talagang itong itong couple na to kasi bugbog na sila sa mga batikos. Pero kasi sila din kasi yung gumagawa ng para lalo silang batikusin sa social media. Yung pagsisinungaling kasi ni Chloe San Jose, yung talagang hindi nagustuhan ng mga tao kasi katulad niyan,
may sinasabi siya na abuse siya ng domestic violence, pero nagkukwento ay parang hindi naman siya biktima ng domestic violence kasi tumatawa pa siya, 'di ba? Tumatawa siya sa statement niya, 'di ba? Kapag nagkukwento ka na pinagdaanan mo 'yon, naranasan mo 'yon, na-experience mo 'yon, nandun pa yung emosyon mo. Hindi man ganun ka emotional kasi maybe naghilom ka for the long years. Pero hindi pa kasi 22 lang siya ngayon. Kung bago lang yan, wala pang 10 years yung nangyari na meron siyang abusive na na-experience from her biological mom. I mean, hindi pa dapat nag-heal ng husto. At kapag hindi pa nag-heal yung sugat, nandun pa yung emosyon. Pero dun sa pagkukwento niya kay Tony Talks na ayaw ko dito i-flash, nung tinanong siya ni Tony, ang sagot niya is, yun nga, naranasan niya daw yung mga abusive o domestic violence mula mismo sa pamilya niya. Pero nakatawa siya. Parang si Presidente Marcos lang, di ba? Nung tumatawa nung may namatay na OFW na binitay. So parang nagpupulburon din lang ito si Chloe eh. Joke lang. 'Di ba? Bakit ganyan yung kanyang parang hindi siya sincere sa kanyang pagkukwento ng kanyang experience. Ikaw ba naman, pagkwento mo yan, hindi siya scripted, walang halong sinungaling, tuloy-tuloy mo yan sasabihin na with emotion. Pero mukhang hindi naman nakikita natin sa kanyang mga sagot na emotional siya. O kahit man lang hindi man umiyak, pero makikita mo yung bakas ng emosyon sa kanyang mukha, pero hindi. At meron pa siyang, siguro si Carlos yung nasa gilid na sinabihan niya na should I say it? Kailangan ko bang sabihin ito? May mga may mga coaching. Noon sa guesting ni Carlos, si Carlos ang binubulungan muna siya ni Chloe San Jose bago sa sagot. Tapos ngayon naman na si Chloe ang naiwan doon mag-isa one-on-one with Miss Tony Talks, meron tanong sa kanya si Miss Tony na kailangan pa niya ng approval ng isa na should I say this or should I tell this to the people? Meron siyang tinitingnan doon eh. Kasasabihin ko ba to? Sabi niya doon. Si Carlos siguro yun na hindi nahagip ng camera kasi syempre yun ang setup. Habang hindi mo ina-acknowledge yung mga kamalian mo, hindi ka talaga matututo. Kasi kung lagi ka on high, on the top, on high horse, hindi ka marunong magbaba ng sarili mo, you will not really learn. At naawa din ako, kasi mga malalaking tao na ang nagsasalita, itong mga attorney, itong yung pare na pumupuna, who else, doctor. Sabi nga nung netizen na nag-comment dito sa akin, si Presidente Marcos na lang daw ang hindi pa pumupuna. Halos everybody in our country ay siya na ang pinag-uusapan. So well guys, nakakalungkot man dahil nasisira yung pangalan ni Carlos. Hindi lang nasisira pero sira na talaga. Sayang naman itong itong pinaghirapang ng ilang taon from 7 years old flip moves na pwedeng ikabagok ng ulo. Tapos nung nakamit na ang tagumpay, ito naman ang naging spotlight, yung yung issue. So parang useless yung kanyang tagumpay na nakamit. Kasi hindi lahat nagbunye. In fact, mas marami ang naggalit at nagbawas-bawas pa ng mga yung mga line-up of ambassadorship at saka line-up of endorsement na nandyan na sana. Kumbaga parang may kasabihan na pera na naging bato pa. Victory pero naging basura. Hindi mo masasabing pure success o pure victory kasi may nakaakibat na batikos. And that is the very sad reality of Carlos Yulo journey in gymnastics. Sayang. Pero, maraming matututo dito. Lalo na yung mga nagtatry mag-gymnastic, nagtatry maging gymnasts, at kahit anong sports.
maraming matututo na pag sila ang nanalo at sila ang makakamit ng tagumpay na gano'n kadaming premyo, hindi nila gagawin sa kanilang mga magulang. Kasi eto na-experience nila kung paano gisahin ng mga mamamayang Pilipino ang mga ungrateful children, ungrateful son and daughter, na katulad ni Carlos Yulo at saka ni Chloe San Jose. Sayang, no? Hay, hanggang sayang na lang tayo dahil sila rin ang may gawa. Sila din ang haharap ng mga consequences dahil ginawa nila yon. At again, very bad influence talaga ang Chloe San Jose natin, ang ating golden girl. Kung Carlos Yulo at Mrs. Angelica's conflict lang yon, maaring naayos yun agad. Nasulsulan lang talaga si Carlos. At ito ring si Carlos, wala ring balls. Hindi ginamit yung pagkalalaki. O ayan, sunod-sunuran. At nakapost yan sa Facebook ni Chloe San Jose na, oo, siya yung nasa Milo sachet. Siya yung sunod-sunuran sa akin. Sunod-sunuran sa gusto ko. So sad na ang victory ay napalitan ng kalungkutan. This is the example of a trauma to the Filipino young generation. Kung gagawin nila yan sa kanilang mga magulang in the future, eto ang mangyayari sa kanila. Ganitong senaryo. So this trauma for the younger generation will also teach them na huwag nilang gawin dahil hindi sila tatantanan ng kahit anong uri ng tao sa lipunan. Anyway, thank you very much. Maybe bukas meron tayong bago. Thank you. Bye for now.